Ang pagpapatuloy. May isang barya na nagpaikot-ikot sa eri at ito ay nalaglag sa isang tubig at sa ilalim ay tumama ito sa iba pang mga barya. At makikita na may isang lalaking nakamaskara na tila bang may sinasabi na kung ano na hindi maintindihan na nakaharap sa isang fountain. Bigla naman siyang nagulat nang may dumating na isang tao mula sa kanyang likuran at ito ay nagsalita. Sinabi nito na hindi niya daw lubos na maisip na makakabalik ang taong ito na buhay mula sa mga kamay ni Emperor Marquez matapos mabaygo ang mga plano nito sa Swallow Empire. At mukha yata daw na gumawa ito ng isang malaking deal mula sa kanyang kamahalan. At makikita na isang taong nakasuot din ng isang maskara ang dumating at nagsalita ulit. Sinabi niya na kung ganoon daw ang kaso, maaari niya daw itong hulaan kahit hindi pa daw niya ito naririnig. At patanong niyang sinabi na kung nagpaplano daw ang taong ito na pabagsakin ang Agnes family sa pamamagitan ng paggamit kay Babel. Dahil kung wala na daw si Duke Agnes na sumasalungat sa digmaan, si Emperor Marquez daw ay makakapag-advance na para atakihin ang Swallow Empire. Bigla naman napalingon sa kanyang kaliwa ang taong nakaharap sa fountain nang lumapit sa kanya at tumabi ang taong dumating at nagsalita. Sinabi nito na kung mangyayari daw yon, isang oportunidad daw ang mabubuo. At sinabi niya na mangyari daw na ipaalam sa kanya kung kinakailangan daw ng taong katabi niya ang kanyang tulong sa loob ng The Imperial Palace, dahil tutulungan niya daw ito sa abot ng kanyang makakaya. Tumugon naman ang taong nagtapon ng barya sa fountain. Sinabi nito na kahit daw sinasabi ng taong nasa tabi niya na tutulungan siya nito ay hindi daw siya magiging tagasunod niya kailanman. At kahit pa daw na inabandunan niya ang kanyang bansa, mayroon pa rin naman daw siyang natitira pang kaunting pride sa kanya. Tumugon naman ang taong sinasabing tutulungan siya sa loob ng The Imperial Palace. At patanong nitong sinabi na sino naman daw ang nagsabi na maging tauhan siya nito. At iminungkahi niya na bakit hindi na lang daw maging isang comrade niya ang taong ito. Napangiti naman ang tao nang marinig niya ito at tumalikod at siya ay nagsalita. Sinabi niya na napakaganda naman daw pakinggan ang sinabi ng taong katabi niya. Ngunit ipinaalam niya na ang ama nito na nagbigay sa kanya ng buhay ay malapit na raw mawala sa mundong ito. Tumugon naman siya at sinabi niya na ni minsan daw ay hindi niya itinuturing isang ama ang baliw na taong yon na masyado na daw desperado sa pagmamassacre at sa digmaan. At sinabihan niya ang lalaki na huwag daw nitong kakalimutan, ang kanyang alok daw ay bukas pa rin. At sinambit nito ang pangalan ng lalaki, Draxia Bell Grace. Si Draxia Bell Grace pala ang taong nakamaskara na tumapo ng isang barya sa fountain kanina. At nagpatuloy na sa paglalakad palabas ng kuweba si Draxia. At habang naglalakad palabas, siya ay nagsalita. Sinabi nito na kahanga-hanga daw ang lalaking kausap niya at napakamasusi din daw nito para sa isang batang wala pang masyadong karanasan. At sinambit nito ang pangalan ng taong kausap niya, Kaiser Van Britten. Si Kaiser pala ang taong gustong gawing comrade si Draxia Bell Grace. At ang dalawang tao na nagtulak sa kamatayan ni Joshua Sanders sa kanyang nakaraang buhay ay nagsimula ng makilala ang isa't isa. Lumipat ang eksena sa Hybra Mercenary Guild. At makikita na may isang taong hinampes ang isang lamesa ng napakalakas at pasiga nitong tinanong na kung bakit ba daw hindi nito kayang ibigay sa kanya ang silver plate. At si Joshua pala ang taong ito na galit na galit. Tumugon naman ang taong kanyang kinakausap. Ipinaalam nito kay Joshua na kailangan daw munang tapusin ni Joshua ang 102-star request at makuha ang bronze plate bago niya ibigay ang silver plate. Tumugon naman si Joshua. Sinabi niya na alam naman daw niya yon. Ngunit bakit daw paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng tao na unahin munang kunin ang bronze plate kung meron naman daw mas madaling paraan para makuha kaagad ang silver plate. Hybra Mercenary Guild Branch Manager, Aiden. Tumugon naman si Aiden. Sinabi niya na si Joshua daw ay isang maharlika ng Avalon. At tinanong niya ito na kung paano ba daw niya posibleng mabibigyan si Joshua ng plate na inilabas sa ilalim ng pangalan ng The Mercenary Guild nang hindi man lang nalalaman kung ano ang gagawin ni Joshua dito. Tumugon naman si Joshua. Tinanong niya si Aiden na kailan pa daw kini-question ng The Mercenary Guild na naglalabas ng plate ang tunay na intensyon ng kanilang recipient sa plate na ito. At tinanong niya rin na kung kilala ba daw siya ni Aiden. Tumugon naman si Aiden. Sinabi niya na siya daw ay si Baron Joshua Sanders, ang The Shining One Little Star, the prodigy amongst prodigies, na may talento na may kukumpara sa continental level. At kung totoo daw ang mga chismis,
Tiyak daw siya na ang halos lahat ng mga request ay piece of cake lang daw para kay Joshua. Tumugon naman si Joshua. Tinanong niya na kung ganoon daw, bakit pa sinasabi ni Aiden sa kanya na hindi niya daw pwedeng kunin ang plate. Sumagot naman si Aiden. Sinabi niya na tulad nga daw ng kanyang sinabi kanina, hindi pa daw niya pinagkakatiwalaan ng lubos si Joshua. Kung kaya mangyari daw ngunang ipakita ni Joshua sa kanya na pwede siya nitong pagkatiwalaan, kahit gaano pa man kaliit na klase ng gawain ito. Para lang mapatunayan sa kanya na mapagkakatiwalaan siya nito. Bigla namang sumigaw si Joshua. Ipinaalam niya kay Aiden na ang mga mersenaryo daw ay ibinibigay lang ang kanilang mga kakayahan sa mga nag-request at tumanggap ng pera bilang gantimpala para sa kanilang mga serbisyo. At huwag daw i-disrespect ni Aiden ang will ng the founding mercenary king na si Deus Dembaba. Tumugon naman si Aiden at tinanong niya si Joshua kung bakit bigla na lang daw nitong sinasabi ang bagay na ito. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na ang mga mersenaryo daw ay mga simpleng tao lang na kumikilos base lamang sa mga request o contractual relationships. Hindi daw sila pwedeng pigilan ng kahit na ano maliban na lang sa reward-based contractual relationships. At gusto lang daw ibigay ni Joshua ang kanyang mga serbisyo sa isang taong nangangailangan nito at makatanggap ng naangkop na gantimpala para dito. At tinanong niya si Aiden na kung ano pa ba daw ang rason na kailangan nito para ibigay sa kanya ang plate. Tiningnan lang naman siya ni Aiden pagkatapos at malalim nitong pinag-isipan kung bibigyan niya si Joshua ng isang silver plate. At siya ay nagsalita, sinabi niya na naiintindihan daw niya si Joshua. Kung kaya bibigyan niya daw ito ng isang request na maaaring magpahintulot kay Joshua na makakuha ng silver plate. Bakas naman sa mukha ni Joshua ang tuwa nang marinig niya ito. At masaya niyang sinabi na tatapusin daw niya ito ng napakahusay kahit ano pa man daw ang request na ito. Tumugon naman si Aiden at sinabi niya na kung ganoon daw. Ang difficulty ng request na ibibigay niya daw kay Joshua ay isang 5-star request. Napanganga naman sa gulat si Joshua nang marinig niya ito at hindi siya makapaniwala na ito ang ibibigay sa kanya ni Aiden. At sinabi niya na ang request daw na ito ay napakahirap, kagaya ng pagbabantay sa lungga ng isang dragon. Nagsalita naman si Aiden nang makita niya ang reaksyon ni Joshua at sinabi niya na wala daw dapat na ipag-alala si Joshua. Dahil ito daw ay isang simpleng request lang ng paghatid ng supply ng tulong na may kasamang scouting. At tinanong niya si Joshua na kung gusto ba daw niya itong gawin. Sumagot naman si Joshua. Sinabi niya na ito daw ay isang nakakapagtakang request para sa isang simpleng scouting lang na maging isang 5-star request rank. Ngunit wala na daw siyang choice kundi tanggapin ito. At tinanong niya si Aiden kung kailan daw siya mag-uumpisa. Sumagot naman si Aiden at sinabi niya kay Joshua na pwede na daw itong mag-umpisa ngayon na. At ang destinasyon daw ni Joshua ay ang Tryphia District ng Silangan na dati ay nasasakupan ng Darebreque County. At ipinaalam niya kay Joshua na ang iba pang mga detalye ay nakasulat sa scroll kung kaya basahin daw itong mabuti ni Joshua. At inilagay ni Aiden ang kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib at yumuko tanda ng paggalang at respeto at nagsalita. Sinabi niya na mangyari daw na ingatan ni Baron Joshua Sanders ang kanilang request. Tumalikod naman si Joshua at nilinggan niya si Aiden at nagsalita. Sinabi niya na simula daw sa araw na ito hindi na daw siya si Joshua Sanders, ang noble ng Avalon kundi siya na daw si Mercenary Ash. Nagustuhan naman ni Aiden ang ginamit na pangalan ni Joshua. At bago pa man nakaalis si Joshua ay may bigla siyang naalala na isang importanteng bagay. Patanong niyang sinabi na hindi naman daw siguro iniisip ni Aiden na gumawa ng isang napakawalang hiya na gawain tulad ng pagpapakumpleto ng isang 5-star request sa kanya bilang isang pagsubok na walang anumang kabayaran. Napatawa naman si Aiden nang marinig niya ito at tinanong niya si Joshua na kung mayroon ba daw itong isang partikular na gusto bilang isang reward. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na inaasahan daw niya na ito ay isang reward na tumutugma sa isang 5-star difficulty na request. At sasabihin na lang daw niya ito sa oras na matapos niya na ito. Lumipat ang eksena na makikita ang isang tao na kumuha ng isang dakot ng lupa na tila bang may tinatrak ito. At siya ay napalingon sa kanyang kasamahan na tila bang nagtatanong ito kung may nahanap ba ito. Napailing naman ng ulo ang kanyang kasama na ibig sabihin ay wala siyang may nakita na kahit na ano. Napatahimik naman siya at bigla niyang napansin ang isang agila na dumaan sa itaas niya.
At makikita na may dala-dala itong sulat at kinuha ito ni Cheryl at binasa. Tinanong naman ni Cox si Cheryl kung may problema ba daw. Dahil mukha daw hindi maganda ang hitsura nito. Nagpapalipas pala sila ng gabi kasama sila ni Icarus at Kane habang naglalakbay pauwi sa Pontier Estate. Sumagot naman si Cheryl kay Cox at ipinaalam niya kung ano ang nakasulat sa sulat na nabasa niya. Ipinaalam niya na ang kanyang ama daw ay nag-collapse. Nagulat naman si Cox nang marinig niya ito at hindi siya makapaniwala sa balitang kanyang narinig. Nagsalita naman si Icarus matapos niyang marinig ito at sinabihan sila na tama na daw ang pagpapahinga nila at kailangan na daw nilang umalis ngayon na. At kailangan na daw nilang makapunta kaagad sa Pontier Estate para matulungan ang ama ni Cheryl sa lalong madaling panahon. Tumayo naman si Kane at nagsalita. Patanong niyang sinabi na aalis na daw agad sila pagkaupo pa lang nila. Nagsalita naman si Cox at sinabi niya na sandali lang daw. Dahil kahit ito ay isang napaka-urgent na bagay, si Lady Cheryl daw ay masyado pang pagod para lumakad. At ipinaalam niya sa kanila na mararating daw nila ang Pontier Estate sa oras na malampasan nila ang isa pang ilog. Kung kaya bakit daw hindi na muna sila magpahinga pa ng kaunti para makaipon ng sapat na lakas ulit sa paglalakbay. Hinawakan naman ni Cheryl ang balikat ni Cox at nagsalita. Sinabi niya na hindi pa daw siya pagod. At nagpasalamat siya kay Cox sa pag-aalala nito sa kanya. Tumugon naman si Cox at sinabi nito kay Cheryl na naglalakbay na daw sila ng walang pahinga mula pa sa Accardi dahil hindi nila magamit ang warp gate. Nakangiti namang tumugon si Cheryl at sinabi niya kay Cox na iyan nga daw ang rason kung bakit ayaw niyang maging pabigat sa dalawang ito na handang magbuwis ng kanilang buhay para daw mailabas siya sa Accardi ng ligtas. Ang tinutukoy niya ay sina Icarus at Kane. Nagsalita naman si Kane nang marinig niya ito at sinabi niya na hindi daw kailangan na mag-alala si Lady Cheryl. Dahil sinusunod niya lang daw kung ano ang iniutos ng kanyang Panginoon na si Joshua. Kung kaya hindi daw dapat makaramdam ng pasanin si Lady Cheryl. Nagsalita naman si Icarus at sinabi niya na hindi na daw nila kailangan magdala pa ng mga sobrang baggage kung kaya iiwanan na lang daw nila ito dito. At sinabi niya na wala na daw silang sapat na oras kung kaya kumilos na daw sila at umalis na. At pinalipad na niya ang kanyang agila. Bigla namang nagulat si Icarus nang makita niyang may pamana sa kanyang agila at dali-dalian siyang tumakbo at pasiga niyang sinabi na lahat daw sila ay umalis sa kinatatayuan nila. Bigla namang nagulat si Kane nang may lumitaw na mga lubid sa kanyang katawan at hinayla siya ito pataas. Pasiga namang nag-alala si Lady Cheryl nang makita niya si Kane at siya ay napalingon ng may lumitaw na isang tao mula sa kanyang likuran at nagsalita. Patanong niyang sinabi kay Cheryl na may oras pa daw itong mag-alala sa iba kaysa sa halip na unahin niyang alalahanin ang kanyang sarili. At pasiga niyang sinabi na sumunod na lang daw si Cheryl sa kanila ng mahinahon. At makikita na may hawak-hawak siya na isang malaking bag at balak niyang ipasok dito si Cheryl. Bigla naman siyang nagulat nang napansin niya ang isang bato na tatama na sa kanyang mukha. At siya ay nawala ng malay nang matamaan siya sa ulo. Nakakuha naman ng pagkakataon si Icarus at hinawakan niya sa kamay si Lady Cheryl at hinayla niya ito at sinabi niya kay Cheryl na tumakbo daw ito na hindi na lumilingon. Bigla naman lumitaw ang isa pang tao na nakatakip ang mukha at nakatalukbong at may hawak-hawak na patalim at nagsalita. Sinabi niya na kukunin daw niya si Lady Cheryl at inutusan niya ang kanyang kasamahan na patayin ang iba pang kasama ni Lady Cheryl. Nagulat naman sila ni Icarus nang makita niya ang tao sa harapan nila at bigla na silang napapalibutan ng mga lalaking humahabol sa kanila. Sila pala ang mga tao kanina at ang tinatrak pala nila ay sina Lady Cheryl. Nagulat namang napalingon ang leader nang marinig niyang may sumigaw. At makikita na si Kane pala ito at nagawa niyang makawala sa tali at natalo ang dalawang tao na humilas sa kanya gamit ang lubid. Napatanong naman ang dalawa sa ibaba na kung paano daw nagawa ni Kane na makawala sa pagkakatali sa kanya. At gamit ng kanyang espada, siya ay nag-slash attack at lumikha ito ng isang napakalakas na pagsabog at impact. Nawala naman ng malay ang dalawa sa mga taong umatake sa kanila matapos ang ataking ginawa ni Kane. Makikita naman ang leader nila na nakatayo pa rin at nagawang makaiwas at siya ay nagsalita. Nagulat siya nang malaman niyang mayroon isang hindi inaasahang malakas na knight na kasama nila ni Cheryl ang nandito. Ngunit kung ang walang isip na paggamit lang ng mana ang kaya nitong gawin ay tiyak daw siyang hindi sila matatalo nito.
Inilagay naman ni Cain ang kanyang espada sa kanyang balikat at hindi siya sumasang-ayon sa sinabi ng leader na walang utak daw niyang ginagamit ang kanyang mana. At sinabi niya rin na ang ganoon daw kalakas na pagsabog ay sapat na para maging alerto ang mga tao kahit medyo malayo pa ito sa kanila. Nagulat naman ang leader at siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na si Cain daw ay isang mapanganib na tao. At inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gawin ang blitz tactics. At inatake nila ng sabay ang grupo nila Cain at Pasiga niyang sinabi na unahin daw muna nilang patayin ang knight, walang iba kundi si Cain. Lumipat ang eksena sa Mercenary Guild, kung saan makikita ang isang taong nagbubuhat ng isang kahon. At makikita na si Joshua ang taong ito at Pasiga siyang inutusan ng kanyang mga kasamahan na mercenary. Inutusan siyang dalhin sa karwahe ang kahon. At tinanong siya nito na kung saan na ba daw ang kahon na naglalaman ng kanilang mga nakuhang mga bagay. Habang ang iba namang mga mersenaryo ay makikitang nagkwekwentuhan habang umiinom ng alak. Tinawag naman ng mersenaryo si Joshua na isang baguhan at Pasiga niyang sinabihan ito na kumilos daw si Joshua. At patanong niyang sinabi na kung kakayanin ba daw ni Joshua ang gawain ng isang mersenaryo kung ganito siya katanga. Tumugon naman si Joshua at humingi siya ng tawad at sinabi niya na lalapit na daw siya at dadalhin ang kahon sa kanya. At sinabi niya na gagawin niya raw ang lahat sa abot ng kanyang makakaya at tumawa siya ng isang peking pagtawa at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Nagdadalawang isip na siya ngayon kung bakit ba daw kinuha niya ang ganitong request bilang isang baguhan. At sana daw ang hiningi niya na lang kay Aiden ay isang solong request. Nagsalita naman ang isang kasamahan nilang mersenaryo na may peklat sa ilong. Sinuway niya si Bear na tigilan na ang panghaharas niya sa kasamahan nilang baguhan. Ang tinutukoy niya ay si Joshua. At patanong niyang sinabi na kung ano daw ang gagawin ni Bear kung si Joshua daw ay isang aura user. Si Bear pala ang pangalan ng taong nag-uutos kay Joshua. Tumugon naman si Bear. Pasiga niyang sinabi na huwag daw siya nitong patawanin. At patanong niyang sinabi sa kasamahan niya na kung sa tingin ba daw nito ay madali lang gamitin ang aura. At paano naman daw makakagamit ng isang aura ang isang batang katulad ni Joshua. Matapos niyang makipag-usap sa kanyang kasamahan ay tinuro naman ni Bear si Joshua at sinabi niya na mukha daw walang mga kasama si Joshua. Kung kaya siguraduhin daw ni Joshua palagi na hindi umalis sa tabi niya. At ipinaalam niya kay Joshua na ito daw ay isang 2-star request lang. Ngunit ang paglalakbay daw na ito ay isang napakahirap para sa isang baguhan na katulad ni Joshua. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya na ang request na ginagawa niya sa ngayon ay isang 2-star request lang at hindi isang 5-star request. At silang tatlo ay biglang nagulat nang marinig nilang sumigaw ang kanilang kasamahan na maghanda daw para sa isang labanan. Pasiga namang inutusan ni Aiden na ang lahat daw ng mga mana user ay maunang sumugod. At tapasan daw ang lahat ng kanilang kalaban ng mabilis hanggat maaari. At makikita ang mga undead na patungo sa kanilang lokasyon. At sila ay napatanong kung bakit nandito ang kawan ng mga undead sa lugar na ganito. Sumigaw naman si Aiden na huwag daw silang mag-alinlangan. At ipinaalam niya sa kanila na madali lang daw nila matatalo ang mga undead sa pamamagitan ng pagputol ng mga ulo nito. At sabay na nilang sinugod ang mga undead at nagsimula na ang kanilang laban. Nagulat naman si Aiden nang makita niya ang isang undead na walang ulo at madali lang nitong tinalo ang tatlo niyang kasamahan na mga mersenaryo. At habang napatulala siya nang makita niya ito, sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ito daw ay mas seryoso pa kaysa sa kanyang inaasahan. At hindi daw niya magawang isipin na ang isang dulahan ay lilito sa lugar na ito. High-rank ang undead monster, dulahan. Ang dulahan ay kilala sa kanyang full-plate armor na hindi kayang sirain kung hindi gagamit ng isang B-rank aura o higit pa. Napangiti naman si Joshua nang makita niya ito at siya ay nagsalita. Sinabi niya na tama daw ang kutob niya na nandito lang daw sa lugar na ito ang dulahan. At nandito lang daw pala ito sa buong oras na ito. At lumakad siya palapit sa dulahan. Nagulat naman sina Bear at ang isa pa niyang kasama na may peklat sa ilong nang makita nila si Joshua na naglakad pasugod. Tinawag naman ni Bear si Joshua at pinaalala niya na hindi ba daw na sinabi niya kanina na huwag daw itong umalis sa tabi niya. At patanong niyang sinabi na kung gusto na ba daw mamatay ni Joshua. Napatigil naman si Joshua at nagulat nang makita niya na may isang taong tumalon at sumugod sa mga undead at inatake ang mga ito gamit ang kanyang magic na Frost Nova.
At makikitang may lumitaw na isang malaking magic circle at naging yelo ang mga undead matapos matamaan nito. Napanganga naman sa gulat si Bear nang makita niya ito at hindi siya makapaniwala na makikita niya ang isang 4th class magic na tulad noon. At patanong niyang sinabi na kung bakit daw nandito at nakikilahok ang isang 4th class master mage sa isang 2-star request lang. Sinagot naman ni Joshua ang tanong ni Bear sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na kung bakit nandito ang isang 4th class master mage ay dahil ang Avalon, ang imperyo ng mga knights, ay hindi ginagalang ang mga mages. At ang isang rason pa daw ay ang mga 2-circle at pataas na mga mages ay napaka-rare na halos hindi mo na daw sila mahahanap. At kung ganoon daw ang kaso, meron lang daw nag-iisang mage na kayang gumamit ng isang 4th class magic sa Tryphia District. Walang iba kundi ang The Archmage of Ice, Iselangin Rebrega. At makikita na ang lahat ng mga undead ay napapalibutan na ng isang gabundok na yelo. Ginamit ni Iselan ang kanyang magic na Frost Nova at nagawang mapigilan ang mga undead at naging yelo ang mga ito. Ngunit ang dulahan naman ay tila hindi masyadong napigilan ng yelo at sinusubukan nitong makawala. Nagulat naman si Iselan nang makita niya ito at bigla namang pasiga na sumugod si Aiden. Pasiga niyang sinabi na umatras daw si Iselan at siya na daw ang bahala tumapos sa dulahan. At gamit ang kanyang kamao ay may biglang lumitaw na hugis ng isang brass knuckle. At sinuntok niya ang yelo ng napakalakas gamit ang kanyang magic knuckle at ito ay nawasak kasabay ng mga undead at ng isang dulahan. At unti-unti nang nawala ang knuckle sa kamao ni Aiden pagkatapos niyang umatake. At masayang nagsigawan naman ang mga kasamahan nitong mga mersenaryo sa likod. Pasiga nilang sinabi na gaya nga daw ng kanilang inaasahan sa kanilang branch manager na si Aiden. Alam daw nilang magagawa niya daw yon. At ang lakas daw na yon ay gamit lamang ng kanyang kamao. At gaya nga daw ng kanilang inaasahan sa taong tumatak na sa mundo ng mga mersenaryo. Nagsalita naman si Joshua sa kanyang pag-iisip matapos niyang masaksihan at makita ang ginawa ni Aiden. Sinabi niya na may narinig daw siyang mga chismis ngunit ang kapangyarihan daw ni Aiden ay tiyak na nakakagulat sa personal. At ang artifact daw na ginamit ni Aiden kanina na may invisibility magic ay tinatawag na Abdaham's Knuckle. At kahit daw sa kanyang nakaraang buhay, ang artifact daw na ito ay ang pinakamamahal na sandata ni Axler the Boulder, ang second in command ng 1 million mercenaries sa loob ng ilang dekada. At ito daw ay isang napakahalagang armas. At kung ganoon daw ang kaso, ibig sabihin lang daw nito na ang isa pa niyang pinakamamahal na artifact, ang Leifon, ay umiiral din sa panahon na ito. Nakita naman ni Iselan si Joshua na nandito sa lugar na ito at tahimik niya lang ito pinagmamasdan sa likuran. Bigla namang may sumisigaw na isang mersenaryo at makikita na tatlo silang tumatakbo ng mabilis palapit kay Aiden at pasiga na ipinaalam ng isa sa kanila kay Aiden, ang kanilang branch manager na mayroon daw isang problema. May isa pa raw malaking kawan ng mga undead ang paparating patungo sa kanilang lokasyon. At kailangan na daw nilang magmadaling umalis sa lugar na ito. Napanganga naman sa gulat si Aiden nang marinig niya ito at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. At makikita ang mga dulahan na nakasakay sa kanilang mga kabayo kasama ang mga kawan ng mga undead. Bakas naman sa mukha ng mga mersenaryo ang takot nang makita nila ang mga ito. At hindi sila makapaniwala na mayroong 5 dulahan ang paparating. At wala daw ang makakapantay sa mga ito kundi ang kanilang branch manager lang na si Aiden. Napatanong naman ang isa sa kanila kung bakit napakaraming undead ang nandito para lang sa 2-star request. At napamura naman ang isang mersenaryo at sinabi niya na ito daw ay isang pagpapakamatay at hindi daw niya ito susubukan labanan. At pasiga nilang sinabi na umatras na. At makikita na nagsitakbuhan ng mga mersenaryo at pasiga namang sinabi ng isa na ang kanyang buhay daw ay mas importante kaysa sa pera na makukuha niya sa request na ito. Nagulat naman si Aiden nang makita niyang nagsitakbuhan ang mga kasamahan niyang mga mersenaryo at pasiga niyang inutos na bumalik daw ang mga ito. Hindi naman nakinig ang mga mersenaryo sa kanya at siya ay gulat na napalingon nang marinig niyang nagsalita si Joshua. Nakangiting sinabi sa kanya ni Joshua na kung sa akala ba daw ni Aiden ay babalik pa ang mga iyon. At sinabi niya na gagawin niya na daw ang dapat niyang gawin, kung kaya siguraduhin lang daw ni Aiden na bayaran ang kanyang gantimpala ng naaayon. At lumakad na si Joshua upang harapin ang mga undead at ang mga dulahan. At inilabas na ni Joshua ang kanyang sandata na si Lugia.
Tinawag naman ng may peklat sa ilong si Bear habang silang dalawa ay tumatakbo paalis at pasiga niyang sinabi na ginagawa na naman daw ng baguhan na si Joshua ang kagaya kanina. Nagulat naman si Bear nang makita niya ito. At siya ay napamura at sinabi niya na hindi ba daw sinabi naman niya kanina kay Joshua na huwag itong umalis sa tabi niya. At sinabi niya rin na talaga daw na may death wish si Joshua dahil sa ginagawa niya. Nagsalita naman ang may peklat sa ilong at sinabi niya na huli na daw ang lahat para pigilan pa si Joshua. At sinabi niya kay Bear na dapat na daw silang umalis sa lugar na ito. Makikita naman si Joshua na nakangiti habang hawak-hawak na ang kanyang sandata na si Lugia. Inutusan naman ng dulahan ang mga undead na sugurin si Joshua. At sabay-sabay na nilang inatake si Joshua. Inihanda naman ni Joshua ang kanyang sibat at ginamit nito ang kanyang Magic Spear Art Stage 4. At tinutok niya ang kanyang sibat sa mga undead at inatake ang mga ito gamit ng kanyang Magic Spear Art na Annihilation. At direktang nataman ng mga undead at ang dulahan at silang lahat ay naluso na parang isang abo pagkatapos ng ataking ginawa ni Joshua. Lumaki naman ang mga mata ni Aiden at napanganga at napatulala na lang at nang inag ang buong katawan nito nang masaksihan niya ang ginawa ni Joshua. Napanganga rin sina Bear at ang kasama niyang may peklat sa ilong sa gulat ng masaksihan nila ang ginawa ni Joshua. At hindi sila makapaniwala na nawala na lang sa isang iglap ang lahat ng mga undead at ang mga dulahan. At sinabi nila na hindi pa daw sila nakakakita ng ganoong klaseng kakayahan. At patanong nilang sinabi na kung yun ba daw ang tinatawag nilang unique ability. At tinanong din nila na kung si Joshua ba daw ay isang anak ng fallen prestigious family o ano. Nagsalita naman si Aiden. Sinabi niya na kabilang sa the arcane technique ng pamilyang Agnes, wala pa daw siyang may narinig na kahit isa na ipinagmamalaki ng pamilyang Agnes kagaya ng isang malawak at mapaminsalang kakayahan tulad ng ginawa ni Joshua, at lalong-lalo na daw para sa isang spear technique. Nakangiti naman tumugon si Joshua at sinabi niya na palagi niya daw itong sinasabi sa mga sitwasyon na tulad na ito. Ngunit huwag na daw subukan pang alamin ni Aiden ang tungkol dito. Dahil masasaktan lang daw ni Aiden ang kanyang sarili sa oras na malaman niya ito. At matapos noon ay makikita ang tent ni Aiden at sa loob ng tent ay nag-uusap si Joshua at si Aiden. Sinabi ni Joshua kay Aiden na sabihin na daw sa kanya ang totoo na hindi lang isang simpleng escorting mission ng mga relief supplies ang request na ibinigay nito sa kanya. Tumugon naman si Aiden at sinabi niya na tama daw si Joshua. At ipinaalam niya lang kay Joshua na ito daw ay isang escorting mission dahil ito daw ang gusto ng taong nag-request ng mission na ito. Tinanong naman siya ni Joshua kung bakit ang difficulty daw ng request na ito ay ibinaba mula sa 5-star request at naging 2-star request na lang. At tinanong niya rin si Aiden na kung paano naman daw kung may malubhang nasaktan na mga mersenaryo sa paglitaw ng mga dulahan. Sumagot naman si Aiden at sinabi niya na sa totoo lang daw ay hindi niya inaasahan na lilito ang mga Dullahans. At inakala niya daw na kaya nilang talunin ni Joshua na sila lang ang mga karaniwan lang na mga halimaw at matapos ang request ng mabilis. Kung kaya daw yun ang dahilan kung bakit ibinaba niya ang difficulty ng request. Napaisip naman si Joshua at sinabi niya sa kanyang isipan na kung ganoon daw, sa tingin niya ang ganitong mga sitwasyon ay karaniwan lang sa mundo ng mga mersenaryo. At tinanong niya si Aiden na kung ano daw ang huling halimaw na dapat nilang talunin. Sumagot naman si Aiden at sinabi niya na sa Reb daw ay may isang maliit na syudad na kung saan ang matatagpuan ang kastilyo ni Count Rebreka. At sa lugar daw na yon ay kailangan nilang talunin ang lich na lumitaw doon. At napagtanto ni Joshua ang dahilan kung bakit nandito si Iselan. At siya ay napaisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Nagtataka naman si Aiden sa reaksyon ni Joshua matapos marinig ang tungkol sa lich na nandoon sa kastilyo ni Count Rebreka. At siya ay napangiti at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ayos daw ito, dahil mukha daw may makukuha na naman siyang isang bagay na gusto niyang makuha matapos makumpleto ang request na ito. At bigla siyang na-excite at tinanong niya si Aiden na kung ano pa daw ang ginagawa nila dito ngayon. Dapat na daw silang kumilos kaagad at magtungo na sa Reb at tapusin na ang lich na lumitaw doon. Nagsalita naman si Aiden at ipinaalam niya kay Joshua na mayroon lang daw silang isang problema tungkol doon. Dahil sa ngayon daw ang Reb ay off-limits. At bago daw sila makapasok doon ay kailangan muna nila ng isang permit at medyo matatagalan daw ito. Gulat naman napatanong si Joshua na ang lahat ba daw ng ito ay dahil lamang sa isang lich.
Sumagot naman si Aiden at sinabi niya na hindi daw ito dahil sa leech na lumitaw. At pinaalam niya kay Joshua ang totoong dahilan. Sinabi niya na may nagaganap daw sa ngayon na isang teritoryal na digmaan sa Rebreke Estate. Kung kaya nire-regulate ng The Imperial Family ang pagpasok dito sa pamamagitan ng pagkukumpirma ng pagkakakilanlan ng isang tao. Nagulat naman si Joshua nang malaman niyang may nagaganap na isang teritoryal na digmaan sa Rebreke Estate. At biglang pumasok sa loob ng tent si Iselan at nagsalita. Ipinaalam niya sa kanila ni Joshua na hindi daw isang teritoryal na digmaan ang nagaganap doon, kundi isang massacre na kagagawa ng Marquis Cromwell. Bumalik ang eksena sa gitna ng kagubatan na kung saan makikita ang isang pagsabog gawa ng pag-atake ni Cain. At sa ilalim ng buwan, bakas sa mukha ni Lady Cheryl ang pag-aalala kay Cain at sinubukan sanang balikan si Cain. Pinigilan naman siya ni Icarus at pasigaw nitong sinabi kay Lady Cheryl na hindi daw dapat siya mahuli ng mga kalaban nila. At mag-focus lang daw ito sa pag-alis sa lugar na ito. Naiinis naman si Lady Cheryl dahil wala na siyang magagawa pa para tulungan si Cain at bigla siyang dali-daliang lumakad at nagsalita. Ipinaalam niya kay Icarus na mayroon daw isang bangka na hindi kalayuan mula sa kanilang kinatatayuan. At makakarating daw sila kaagad sa Pontier Estate sa oras na makatawid sila sa ilog kung kaya bilisan na daw nila. Nagulat naman si Icarus matapos marinig ang sinabi ni Lady Cheryl. Bigla namang nag-iba ang mukha ni Cox na tila bang may hindi maganda ang nangyari. Inutusan naman ni Lady Cheryl si Cox na ihanda na daw nito ang bangka. Hindi naman alam ni Cox kung paano niya sasabihin ang nakita niya kay Lady Cheryl at biglang nagulat si Lady Cheryl nang makita niya na ang bangka ay ganap ng nawasak. Nagulat naman sila ni Lady Cheryl, Cox at si Icarus nang may biglang lumitaw na isang tao sa harapan nila at isa ito sa mga humahabol sa kanila. At ito'y napatawa at nagsalita. Sinabi niya na mayroon lang daw na isang paraan para sa kanila ni Lady Cheryl na makaalis sa lugar na ito. At yun daw ay ang kamatayan. At inatake niya sina Lady Cheryl na may intensyon ng pagpatay. Pinrotektahan naman nila ni Icarus at Cox si Lady Cheryl at biglang napasigaw si Lady Cheryl at may bumulwak na dugo. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.